flood control projects na ito, bilyon po ang involved na pera. Pero tingnan nyo, masdan nyo, pansin nyo, yung mga nanggagalaiti na i-impeach si Vice President Sara na magkaroon na ng trial, 125 million pesos po ang involved dito na gusto nilang habulin si Vice President Sara. Bakit ito bilyones ang halaga? Tamimi sila, wala silang imik. Bakit hindi natin habulin ito? Wag lang nating i-singled out. Hindi natin sinasabi na absuelto na po si Vice President Sara. Hindi pa, pagkat yung kanyang kaso ay inarchive pa lamang. Narito na ang programang Kasangganang Sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Sama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Sa patuloy na pananaliksik ni Senator Pampilo Ping Lacson sa mga nangyayaring anomalya sa flood control project, ang modus operandi na kinasasakutan ng lawmaker contractors na maaaring nakakadagdag sa overpricing at substandard na paggawa ng flood control at iba pang infrastructure projects na tuklasan. Ani Lacson, sa ilalim ng passing through scheme, may passing through pa, no? Pwersadong magbayad ang kontraktor ng 5 hanggang 6% ng project cost paggawa ng proyekto sa distrito kung saan kontraktor ang mamabatas o kamag-anak niya. Lagi namang ganun eh. Halimbawa, ang hari sa distrito ay ang congressman na at the same time, siya pa rin ang kontraktor o kamag-anak na kontraktor. Pag may kontraktor na papasok doon, magbabayad ng 5% passing through, parang toll. Bawas kaagad yan sa cost ng proyekto. Alam na alam ng Department of Public Works and Highways ang scheme na ito batay sa pahayag ni Senator Ping Lacson. Si Pangulong Marcos nginalanan na yung ilang mga kongresista na sangkot sa implementasyon ng di umano'y maanumalyang flood control project. Hindi napapangalanan ni Senator Ping Lacson kung mga sino-sino ito eh. Wala. Pero may ilan na yatang pinangalanan. Hindi natin nakuha kung sino yung mga pinangalanan. Pero madidinig naman natin sa mga balita kahit noon pa. Halimbawa yung congressman natin dyan sa isang distrito sa Pampanga. Pangalan na natin kung hindi nila kayang pangalanan. Si Congressman Aurelio Gonzales. Si Dong Gonzales. Di ba't siya naman talaga ay kontraktor? At although, i-deny best niya na yung kanyang interest doon sa kumpanya. Pero family corporation pa rin at pumapasok sa mga kontrata. Kaya nga mayroon siyang kinakaharap na asunto sa Office of the Ombudsman dahil sa maanumalyang kontrata diyan sa kanyang distrito. Wag na nating itago ang mga pangalan ng mga kongresista at the same time kontratista. Balang araw, maimbestiga naman siguro sa Kongreso, may lalantid ang mga pangalan. Hindi dapat Kongreso mag-imbestiga, partner. Dapat mga NGO. Dapat independent organization o independent group. Kaya nga tayo, nag-propose tayo, sabi nga natin hinahamon natin ng pamahalang ito. Kung kayo po ay seryoso na habulin kung sino po ang mga responsible o accountable officials ng ating pong pamahalaan, dito sa mga alingas-ngas na ito, bumuo tayo ng Board of Inquiry para malaman kung sino-sino yan, ano ang mga proyektong kanilang pinasok, ano ang resulta ng mga proyektong yan, at magkano ang nasayang na kwarta ng ating pong pamahalaan dito sa mga proyektong ito. At ini-suggest na rin natin, partner, si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Na very vocal po sa mga nangyayaring ito. Ay siguro
Halimbawa, si Mayor Magalong gawing chairman ng Board of Inquiry, Board of Investigators. Isama na rin natin si Mayor Vico Soto ng Pasig. At yung mga taga Civil Society Organization o CSO, isama na rin natin. Yan. Oo. Kung talagang seryoso. Yan. At hindi lamang pangangalanan kung mga sino-sino ito, kundi sasampahan ng karampatang kaso para naman matuwa ang taong bayan, hindi yung puro tayo hugas kamay. Sasabihin na mahiya naman kayo, kanino niya ba sinasabi yon? Yung mga kaharap niya, nagpalakpakan pa Nakala mo hindi sila sangkot. Kaya nga sabi ko, dapat nung sabihin ng Pangulo, ang salitang mahiya naman kayo, ipinagtuturo niya, ganun kayo. Di ba? Hindi Kaya tuloy, yung mamamayan natin na siyang kapulong ng Pangulo sa kanyang SONA, pagkat State of the Nation Address kanino niya ba sinasabi yung estado ng ating nasyon, ng ating bansa, di ba sa taong bayan, sa ating mga mamamayan, pag sinabi mong mahiya naman kayo, anong kinalaman po namin doon? Ikaw ba, Ed Mahilom, may kinalaman dyan sa mga alingas-ngas na yan? As a private citizen, hindi naman ako humahawan ng pondo at ng proyekto, wala akong kinalaman. Pero may isang politiko na sinabing sila daw ang pinatutungkulan. Nakita ko sa ba't nagpalakpakan? Nagpalakpakan. Nakita ko sa television, nagsalita na si Kong Toby Tiangco, na yung sinabi daw ni President PBBM, sila daw ang pinatutungkulan. Ibig sabihin, lahat ng mga politiko. Kasi sila mga politiko, hindi naman tayo mga politiko. Hindi tayo pinatutungkulan. Dapat, hindi lang sa salita, kundi ang kailangan natin yung resulta. Yan. Ano ba ang ginagawa natin? Halimbawa, na-identify na natin yung mga sangkot, yung mga nagkutsabahan. Sa anomalyang ito na bilyones Just imagine, bilyones po ang nawawala. Trilyon na daw ang kwan? Hindi, mula nung 15 years ago. Trilyon na naubos. Pero ito pong issue sa flood control projects na ito, bilyon po ang involved na pera. Pero tingnan nyo, masdan nyo, pansin nyo, yung mga nanggagalaiti na i-impeach si Vice President Sara na magkaroon na ng trial, 125 million pesos po ang involved dito na gusto nilang habulin si Vice President Sara. Bakit ito bilyones ang halaga? Tamimi sila, wala silang imik. Bakit hindi natin habulin ito? Wag lang nating i-singled out. Hindi natin sinasabi na absuelto na po si Vice President Sara. Hindi pa, pagkat yung kanyang kaso ay inarchive pa lamang. Inarchive pa lang, hindi po dinismiss. Iba po yung dismissal doon sa inarchive. Anong ibig sabihin? Kapag inarchive, pwede pang buksan uli yan, pwedeng buhayin uli kapag nakakuha ka na ng tamang reklamo, tamang ebidensya, at tamang proseso, pwede po yan i-archive at sa ilalim sa trial ang Vice Presidente para naman kung talagang may mga ebidensya at mapatunayang mali ang paggamit ng kanyang confidential fund, di dapat iparusahan. At mayroon din naman pagkakataon ng Vice Presidente na ipaliwanag ang kanyang sarili. Sabihin niya na hindi siya sangkot sa anomalya at kung makukumbisi niya ang impeachment court at siya'y madidismiss, anuhin natin, tanggapin natin. Okay. At kung siya naman mapapatunayan nagkasala, parusahan, tanggapin natin. Ganun lang po kasimple yan. Pero bakit natin sinisingled out ang Vice Presidente? Ito, napakalaki at hayagan na po pagkat ito namang, isipin mo yung confidential fund, makakalkal mo ba kung saan ginamit talaga? May mga pangalan sinasabi piatos, ano lang po yun ginamit lang yan na code, na pangalan. Itong mga flood control project, hindi po maitago pagkat nararamdaman natin kung panahon na nagkakaroon ng kalamidad, bumabaha.
Nararamdaman natin na palpak ang ginawang flood control project, palpak ang flood control program ng ating pong pamahalaan, pagkat habang tumataas po taon-taon ang budget para sa flood control, tumataas din po ang baha at tumataas din po ang kayamanan nitong mga politikong sangkot sa alingas-ngas na ito. Sabi nga ng ibang politiko, yung speech daw ng Pangulo nung suna niya ay naging eye-opener o kaya tumalab sa mga mahilig sa korupsyon sa pundo ng gobyerno. Sapagkat marami na talaga ang yung mga panahon na nagdaan na ganun at ganun, corruption lagi ang pinag-uusapan at maraming involved sa gobyerno. Well, magkakaroon po ng deliberasyon pagdating po sa 2026 budget sa ating pong Kongreso. At dito sa deliberasyon na ito, dito po sa yayariing 2026 General Appropriations Act, palagay ko hindi na po gaanong mangyayari yung insertion na ginagawa sa ating pong budget. Bakit po? Andyan na po si Senator Ping Lacson. Andyan na po si Senator Marcoleta. Andyan yung iba pang mga senador natin na babantayan talaga itong budget for 2026. Ewan ko lang sa congressman pagkat sila naman yung mga may budget insertions. Pero hindi na po mangyayari yan at ang hiling nga po ng ibang mga mambabatas natin dapat yung transparency. Makita at maobserbahan kung paano nila pinag-uusapan ang budget. Dapat wala ng mga sikreto dito. At yung line item sa ating budget, ito na po yung tinatawag na pork barrel. Kung ikaw, partner, ay isang congressman, magpapasok ka ng mga line items, yung mga in-identify mong project sa iyong distrito, at yun ang pupunduhan. Ngayon, pagdating sa budgeting, babudgetan mo yan, at pagdating sa implementation, sa procurement, ikaw ang hindi pwedeng mabidyan kung hindi dadaan sa'yo. Yeah. O ito na po, doon po nagkakaroon ng problema pagkat yung mga congressman na nag-budget, sila pa rin yung makikialam sa procurement process at sa implementation ng project. Diyan na, ito ang isang dahilan kung bakit napakarami po mga politiko mula sa construction industry at iba pa na naghangad, nag-ambisyon na maging congressman dahil po dito sa kinikita nila. Kung ang isang kongresista, ang trabaho niya lang ay talagang humulma ng batas, gaya itong mga partner, yung sa mga provincial board, na walang pork barrel. Yung mga provincial board natin, provincial council, yung mga bukal, talagang ang trabaho lang nila maghulma ng batas ng mga local ordinances. Baka kukunti na lang ang maghangad na maging congressman kung sweldo na lang. Siguro. Konti na lang ang ang gustong maging congressman. Pero dahil nakita nila sa nakalipas na taon, nakalipas na panahon, ang mga congressman, yung sinasabing from rags to riches. From rags to riches. Di ba? Mahirap galing sa mahirap. Wala naman silang pag-aari gaya ng mga nakikita natin sa mga kongresista sa ngayon nung sila ay hindi pa congressman. Wala naman sila Pero ngayon napakayayaman at hindi natin nahahabol. Hindi natin naku-question saan galing. Saan galing ang kayamanan na ito nitong mga congressman na ito na hindi naman sila kontentado sa kanilang sweldo lamang.